Akala ko po ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at ng mamamayan. Nakakalungkot isipin na noon na nagdigmaan kami. Akala ko po ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at ng mamamayan. Nakakalungkot isipin na noon na ikipagdigmaan kami para ipagtanggol ang Pangulong ito. Nataliwas ang nangyayari ngayon. Instead na paunlarin ang ating bansa, ay ugat pa ng pamumulitika. At nasira ang kanyang mga pangako sa amin bilang isang leader. Napakaganda ng aming naririnig sa kanya noong mga panahon kami magkakasama pa. Subalit nang makita ko ang kanyang kaibahang pag-uugali dahil nung nag-unity, ang laki ng naitulong ni Ma'am Sara BP sa kanyang kandidatura. Nakakalungkot isipin dahil instead na magpangulo si BP Sara Duterte ay hindi na po ito nangyari. Dahil sa pakiusap ng mga Marcos na mag-Vice President na lang. At dahil nga ako'y Marcos loyalist noong mga panahon na yon, ay sinuportahan ko rin po si Ma'am Sara Duterte na nakita ko na tunay namang naglingkod sa ating bayan. Subalit, nakakalungkot isipin na yung unity na binuo ni Marcos at ng Duterte ay minasak mismo ni Pangulong Marcos. Doon nagsimula ako mag-isip dahil wala akong nakita sa panunungkulan ni Pangulong Duterte na hindi makatao at hindi makabayan. Ang lahat ng ginawa ng ating Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay puro pagmamalasakit sa ating inang bayan at sa mamamayan dito. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya't nang makita ko ang naramdaman ko na ibang Marcos na ito, ako'y nag-withdrawal of support at tumalikod sa kanya. Hindi po ako bumaliktad, hindi po ako bumalimbing. Ako po ay nagising sa katotohanan na walang pag-asa ang incompetent leader sa panahon natin ngayon. Saan ka naman nakakita na magaling na Pangulo na tayo ay paiinumin ng tubig baha na sa ganitong kalaking filter na ilalagay sa badya ng DSWD ay pwede daw nating inumin? Grabe. Nakakalungkot isipin. Puro pamumulitika ang kanilang ginagawa sa ating bansa na kung tutuusin, mayaman ang bansang Pilipinas dahil ito ay nasa Biblia. Itong bansang Pilipinas ang tinaguri ng lupang pinangako. The promised land is the Philippines. Subalit dahil sa mga super kurakot, super puwapoy na mga politiko, naghihirap ang ating bansa habang sila'y yumayaman at patuloy na nagpapayaman. Yan ba ang tamang tawagin public servant? Yan ba ang ating mga politiko na magpapaunlad ng ating bansa na sila pa ang nagnanakaw ng ating mga yaman? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Ang mga kapitbahay nating bansa, ang Japan, ang Korea, ang Taiwan, ang Hong Kong, ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam ay umaangat na at kinikilala na maunlad na bansa. Habang tayo'y lumulubog sa kumunoy ng kahirapan dahil sa mga politikong tibawa na ayaw tigilan ng kaban ng bayan, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas at sa mamamayan nito. Kayo ang dapat na nagpapaunlad ng bansa dahil kayo ang mga taong gobyerno. Kayo ang mga may kapangyarihan. Kayo ang mga abogado. Kayo ang mga public servant.
Subalit ano ang ginawa nyo sa bansang Pilipinas? Isang malaking kahihiyan! Mga punyeta! Hindi ako maraas na tao. OFW ako. Bago ako lumabas ng bansa, katakot-takot na screening, katakot-takot na NBI, police clearance, kung ano-anong college yan. Bago kami mag-alis ng bansa. Kung may kaso ka, hindi ka makakalabas kahit barangay lang ang kaso mo. I mean to say, I am law-abiding citizen. Hindi po kami mga gumagawa ng kaguluhan. Kaya nga po, correction, itong nagaganap sa gabing ito ay hindi po traditional rally ng mga makakaliwa. Ito po ay rally o panawagan ng pakiusap sa gobyernong sobra-sobra kung magnakaw. Sana naman maisip nyo na paunlarin ang bansang Pilipinas. Hindi lamang ang inyong mga pamilya, hindi lamang ang inyong mga luxury life ang iniintindi nyo. Intindihin nyo naman sana ang bansa at ang mamamayan nito na sobra-sobra ng kahirapan. Tama na ang pamumulitika. Pansinin nyo ang kuryente. Dahil sa sobrang pamumulitika ninyo, hindi nyo na naiisip gampanan ang mga trabaho nyo. Hindi na kayo nakakaisip ng gumawa ng batas sa ikaunlad ng Pilipinas at ng mamamayan dito. Bagkos tirahan kayo ng tirahan, banatan kayo ng banatan, habang ang bansa natin ay nalulugmok na sa tubig baha. Habang ang bansa natin niyayanig na ng Panginoon upang gisingin ang mga puso niyong mga politiko na sobra-sobra nang namumurakot. Kaya nga ang tawag ko sa inyo, mga buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabon ng pondo ng bayan. Kayo po ay mga tunay na buwaboy. Hindi po kayo mga public servant. Pansinin nyo, tama yung sinabi kanina ng isa nating tagapagsalita. Bakit nalagay sa ombudsman itong seremonya na hindi naman siya qualified? Dahil unang-una kung siya mismo ay mayroong kaso. Pangalawa, ang anak niya mismo ay mayroon ding kaso. Pero bakit ito ang inilagay sa ombudsman? At bawal din po naman na maglagay ka sa isang pwesto na merong kasalukuyang pwesto sa DOJ. Binakante mo ang DOJ, pumunta ka sa ombudsman, what is the heck? Ano ibig sabihin yan? Paano na yung mga may kaso doon na sinampahan previously na mga kaalyado nila? Split second, kaya na nilang purahin yun. At wala nang makukuha mustisya ang mga nagsampa ng kaso doon. Dahil manipulated na po. Ganyan po karumi ang gobyerno natin ngayon. Kaya kami ngayon narito, hindi upang pabagsakin ang gobyerno. Correction, hindi po para pabagsakin, kundi para ipanawagan at ipakiusap na kung maaari, kung may puso ka, Pangulong BBM, it's better to step down because you are a competent leader. Kawawa naman po ang bansa at mamamayan. Gayahin mo na lamang po ang iyong ama na nung makita niyang matindi na ang kaguluhan, nakita niya mga sundalo ng kabila at sundalo ng gobyerno ay magkakagulo at magbabarilan. Nagkaroon siya ng napakamagandang decision making. Ang umalis at sumama sa mga Amerikano sa Hawaii. Dahil po ayaw niyang dumanak ang dugo ng Pinoy sa Pinoy. Ayaw niyang makita na ang mga Pilipino ay nagpapatayan sa kanyang harapan. Aanuin niya ang pwesto kung ang mga mamamayan naman ay isa-isa nang namamatay. Kaya nagdesisyon siyang umalis na at naging mapayapa ang lahat. Kaya kami narito, ipinapanawagan namin, ipinapakiusap namin sa Pangulong BBM na kung maaari, it's better, step down. Para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa.
Walang makapal na muka pag kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. Kung wala sa Diyos, tayo may Diyos. Dahil tayo ang nakikiusap at tayo ang pinakapektado dito. At ito'y gabi-gabi natin ipinapanalangin. Ako, honestly speaking, ipinagpipray ko ang ating bansa na sana magkaroon ng kapayapaan. Ayaw natin ng marahas na digmaan. Ayaw natin ng marahas na kaguluhan. Pro-peace po tayo dito.